Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa unang Juan Kapitulo 3, versikulo 18 hanggang 24. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 18. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Anong ibig sabihin? Huwag umibig sa salita. At dito tayo sa gawa. Yan sinasabi, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan, kung totoo tayong nakakilala sa Diyos, kung may mga tao nga naghihirap, dapat tayo marunong tumulong. Hindi lang tayo sa salita, kundi sa ipakita natin sa ating mga gawa. Halimbawa, may tao nga lumapit sa iyo, naghihirap. Walang-wala talaga siya. Dapat tulungan. Kung mayroon nga maibigay, bigyan siya. Ayan ang sinasabi nga, huwag umibig sa salita o sa dila. Ang ibig sabihin nito, kung mayroon ka, tulungan mo ang isang tao. Yan, naghihirap. Yan ang ibig sabihin nito. Huwag umibig sa salita o sa dila. Ipakita natin sa gawa kung totoo tayong nakakilala sa Diyos. Marunong tayo tumulong sa ating kapwa. Yan ang ibig sabihin yan. 19. Ito ang sinasabi sa versikulo 19. Dito natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harapan niya. Magkaroon tayo ng kapanatagan, kapayapaan. Tayo ay nasa katotohanan. Marunong tayo magmahal. Panatag tayo. Hindi tayo ng kabalisahan, na tayo'y panatag, dahil ang katotohanan nandito sa atin. Pag tayo totoo na nakakilala kay Kristo, panatag tayo. Huwag tayong gumawa ng masama para hindi tayo makonsensya. Pag masama ang ginagawa natin, makukonsensya naman tayo. Dapat mga mabubuti ang ating ginagawa. Ayan. Basta nakakasa katotohanan, huwag kang gumawa ng masama. Ang gagawin mo, mga kabutihan.
marunong ka bigay ng mga mabuting bagay sa iyong kapwa. Yan ang nandiyan ka sa katotohanan. Ang salita ng Diyos, ipamahagi mo. Ipahayag mo ang salita ng Diyos. Ayan ang nandiyan ka, totoong nakaka sa katotohanan. Basta ipahayag mo ang salita ng Diyos at ikaw ay marunong tumulong, ay totoo nga, nandiyan ka sa katotohanan. Pero pag hindi ka marunong tumulong, marunong ka magpahayag sa salita ng Diyos, parang kulang. Kasi pag nasa katotohanan, marunong ka rin tumulong. Kasi kilala mo ang Diyos. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Tayo ay nakakilala sa Panginoon na tayo sa katotohanan, dapat marunong tayo. Marunong magsalita, marunong magpahayag sa salita ng Diyos, marunong din tumulong. Yan mga kapatid kaibigan. Nasa katotohanan. Yan ang ibig sabihin yan. 20, itong sinasabi dito sa 20. Tuwing hahatulan tayo ng ating puso sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Alam ng Diyos ang ating isip, alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Walang maitago sa Kanya. Alam, lahat alam ng Diyos. Kung ano ang ating iniisip, ang laman ng ating puso, alam niya. Pati buhok natin bilang ng Diyos. Kaya wala tayong maitago sa harapan ng Diyos. Kitang-kita ng Diyos. Ano man ang ating mga ginagawa, ano man ang ating mga sinasabi, alam ng Diyos yan. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, ang Diyos ay higit na nakakaalam. Pati puso natin, alam ng Diyos kung ano ang nandyan sa ating puso. Alam ng Diyos ang ating iniisip. Kahit ngayon, alam ang iniisip. Alam ng Diyos yan. Dahil higit na nakakaalam ang Diyos sa lahat. Kaya wala tayong tago sa paningin ng Diyos. Kahit anong mga natin tago sa dilim, makikita ng ating Panginoon. Dahil kitang-kita niya lahat. Kahit pag gumawa ka kasamaan sa dilim, alam ng Diyos yan. Ayan, kailangan ang gagawin natin ay mabubuti. Magsalita tayo ay magandang salita. Gumawa tayo ng magandang gawa. Kabutihan. Yan. Yan ang ibig sabihin yan. 21. Itong sinasabi dito sa versikulo 21. Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. Pag wala tayong ginagawa ng masama, panatag tayo sa harapan ng Diyos. Pero pag lagi nga masasama ang ating ginagawa, ay hindi tayo panatag dahil ang Diyos ay nakakaalam sa atin. Kaya ang isang tao, pag mabubuti ang ginagawa, hindi siya hinahatulan ng kanyang puso. Panatag siya dahil wala naman siyang ikinukuble. Wala naman siyang itinatago sa harapan ng Diyos. Kaya ang Diyos higit nga nakakaalam sa bawat isa sa atin. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya ang sinasabi, panatag, hindi hinatulan ng kanyang puso. Pag ang ibig sabihin yan, pag lagi kang gumagawa ng masama, puso mo, hinatulan ka, sa puso mo pa lang, hinatulan ka, lalo na ang Diyos.
Ayan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Ha? Ang puso pala, pag lagi masama ang ginagawa mo, humahatol din sa iyong sarili. Puso mo lang yan, ha? Paano pa ang Diyos? Yan. Yan ang ibig sabihin nito. Pag hindi ka gumawa ng masama, panatag ka sa harapan ng Diyos. Yan, ha? Yan ang ibig sabihin, mga kapatid kaibigan. 22. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sa pagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Kung tayo ay tumutupad sa utos ng Diyos, lahat natin hihingiin sa Diyos, ibibigay ng Diyos. Yan ang sinasabi rito. Basta tayo ay sumunod sa Kanyang mga utos. Yan. Lahat ng bagay, ibibigay ng Diyos. Dahil nalulugod siya sa harapan ng Diyos. Basta tayo ay magpakabuti, magpakabait, sumunod sa Kanyang mga utos. Ibibigay ang ating hinihingi sa Diyos. Yan ang sabi ng Diyos. Ibibigay niya kung ano mang ating gustong hingiin sa Kanya. Basta tayo ay tumupad sa Kanyang mga utos. Ano ang ibig sabihin nito? Sundin ang Kanyang mga utos. Ayaw ng Diyos na tayo ay ayaw sumunod sa Kanyang mga utos. Dahil ang Diyos naglagay ng utos nga para tayo ay bumuti. Kasi pag hindi tayo sumunod sa Kanyang mga utos, kahit anong gagawin natin, hindi natin alam nga tayo pala ay pinagalitan ng Diyos. Galit ang Diyos sa atin. Dahil puro masama ang ginagawa. Kaya sabi, sundin ang Kanyang mga utos. Kaya nandito sa utos ng Diyos na tayo ay bumuti. Ha? Tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sinusunod natin ang utos. Halimbawa, sinabi ng Diyos, huwag kang magnakaw ka. Nalulugod ba ang Diyos? Hindi nalulugod. Sabi ng Diyos, huwag kang mangangalunya. Yan, utos ng Diyos yan. Oh, yan, kaya nalulugod ang Diyos pag ikaw ay gumawa ng mabuti. Pag ikaw ay sumunod sa Kanyang mga utos. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Nga nalulugod ang Diyos. Basta ikaw ay sumunod sa Kanyang mga utos. Yan ang ibig sabihin. 23, ito ang sinasabi dito sa versikulo 23. At ito ang Kanyang mga, ulitin ko. Hirap kasi paningin ko. At ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo, at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Yan ang sabi ng Diyos, nga mag-ibigan tayo sa isa't isa sa Kanyang ibinigay na utos. Ibigin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang ating kapwa. Kung siya ay naghihirap, tulungan natin. Ano yung sabi? Ibigin. Kung mahal natin ang Diyos, ibigin din natin ang ating kapwa na naghihirap.
tulungan natin. Ang anong man ang mga pangangailangan niya, kung mayroon ka, tulungan mo. Yan ang sinasabi, ibigin. Mahal natin ang Diyos eh. Kaya nga, ang sabi, mag-ibigan sa isa't isa. Mahalin ang ating kapwa. Hindi maiwasan. May mga kapatid tayong naghihirap. Tulad ko, na mahirap. Tulungan natin pag may itulong tayo. Kaya, mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Tulungan natin ang ating mga kapwa, mga kaibigan. Kung may kaibigan kang mahirap, mayroon ka, kaibigan, mayroon akong ibibigay sa iyo. Ayan ang pagmamahal. Oo. Mahal tayo ng Diyos. Basta ganyan ang ginagawa natin. Marunong tayo umibig sa ating kapwa, marunong tayo magbigay sa ating kapwa. Ibigin din tayo ng Diyos. Dahil marunong tayo. Mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang ating kapwa. Yan sinasabi, mag-ibigan sa isa't isa. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. Last verse, 24. Ito ang sinasabi dito sa 24. At ang tumutupad sa kanyang mga utos ay nananatili sa kanya. At siya sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Anong ibig sabihin nito? Lahat ng mga nakakilala sa Diyos, lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, may banal na Espiritu. Tinataka ng Diyos lahat ng mga tumanggap kay Kristo. May tatak na banal na Espiritu. Efeso 1:13. Ayan. Bawat isa na nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, may tatak yan na banal na Espiritu. Binigyan ng Diyos ng banal na Espiritu. Ayan ang ano ng Panginoon. Basta ikaw ay kumilala at manalig sa Kanya at tumanggap sa Kanya, may banal na Espiritu ka. Binigyan ka ng Diyos na banal na Espiritu. Kaya ang isang tao namatay, ang isang tao, nandyan ang banal na Espiritu. Kahit mamatay ka ng napakatagal ng panahon, bubuhayin ka ng Diyos dahil kilala ka ng Diyos. Dahil sa kanyang banal na Espiritu na ibinigay niya sa iyo. Bubuhay ng Diyos yan. Pagtunog ng trumpeta ng Diyos, pagbalik ng Panginoon, bubuhayin ka muli. Isasama ka na doon sa kanyang kaharian. Pero mga kapatid, kaibigan, pag hindi ka nananalig kay Kristo, hindi ka tumanggap kay Kristo, wala ang banal na Espiritu. Hindi ka nabigyan ng banal na Espiritu dahil hindi ka man naniniwala, hindi ka man nakinig sa salita ng Diyos, hindi ka tumanggap kay Kristo. Wala. Kaya ang paningin ng Diyos sa mga tao nga hindi nananalig, hindi tumanggap kay Kristo ay patay. Patay ang paningin ng Diyos niyan. Pero ikaw, kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag narinig mo itong mensahe na to, ang kaligtasan na kay Kristo. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Ang kaligtasan mahalaga. Libre ang kaligtasan. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Libre ang kaligtasan. Walang bayad. Pero hindi ito kaya bilhin ng kahit sinong mayaman sa mundo. Dahil hindi ito kayang bilhin. Bakit? Buhay ng ating Panginoon. Dugo ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan.
Kaya mga kapatid, kaibigan, ayaw ng Diyos ng tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas. Sa anong paraan? Ang kaligtasan nasa pananalig kay Kristo. Nasa pagtanggap kay Kristo. Manalig, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang kaligtasan. Nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, anong gagawin mo? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang sinasabi na nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Dahil namatay ka kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang sinasabi nga, nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Wala ka ng hatol. Hindi na hatulan ng Diyos yan. Dahil tinanggap mo ang tagapagligtas, tinanggap mo rin ang tagapaghatol. Sino tagapaghatol? Si Kristo. Sino tagapagligtas? Si Kristo. Sino pa mang humatol sa iyo? Wala nang maghatol sa iyo dahil tinanggap mo ang tagapagligtas, tinanggap mo ang tagapaghatol. Kaya nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Iyan ang ibig sabihin niyan. Nga, lahat ng nananalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Pag masama ka dati, magpakabuti ka na. Dahil bagong nilalang ka na. Huwag ka nang gumawa ng masama. Dahil isang bisis lang si Kristo na ipako sa cross. Hindi na maulit yon. Kaya, mga kapatid kaibigan, dito, lahat itinuturo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturoan tayo. Bautismo, tinuturoan tayo. Kautusan, tinuturoan tayo. Anong gagawin mo matapos mabautismohan? Sundin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ni Kristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi sinabi ni Kristo, wag na kayong sumunod sa utos. Kaya binura ko na. Hindi niya sinabi. Ang sabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi niya binura ang kanyang utos. May mga iba, wag na kayo sumunod sa utos. Dahil binura na. Bakit burahin ng Panginoon yung kanyang mga utos? Ipatupad ng Diyos yan. Yan. Anong sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Oh, yan ang sabi ng Panginoon. Kung totoo tayong nakakilala sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Huwag natin itakwil. Huwag natin burahin. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Ayan. Kaya nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos nga ang sabi, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga totoong nakakilala sa Kanya. Kaya noong itong mundo na ito, ginawa ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Ginawa niya ito. Tinapos niya ito lahat. Ginawa niya langit, lupa, dagat, pati tayo, ginawa ng Diyos. Lahat ng nandirito, ginawa ng Diyos sa loob ng 6 na araw.
Anong sinabi ng Diyos sa ikapitong araw? Nagpahinga siya sa ikapitong araw. Itong ikapitong araw, ginawa ng Diyos na palatandaan nga totoong nakakilala tayo sa Diyos. At ang Diyos ay nakakilala sa atin. Ang sabi ng Diyos, nagpahinga ako sa ikapitong araw. Anong ibig sabihin ng pahinga? Nagpahinga ang Diyos. Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi niyang nagpahinga siya para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa kanya. Para tayo ay makapasok sa kanyang kapahingahan. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang Sabat, ginawa niyang palatandaan sa mga totoong nakakilala sa kanya. Anong ibig sabihin ng nagpahinga? Matutulog? Hindi matutulog. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan sa araw ng Sabat. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron, hindi linggo. Saan mabasa? Isayas 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, makabasa ka doon ng bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan sa versikulo 22. Versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag Biblia, may Biblia nga ang nakasulat araw ng pamamahinga. Mayroon ako dyan, Biblia nga nakasulat araw ng pamamahinga. Pero dito sa hawak kong Biblia, ang nakalagay dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pumunta roon para sumamba sa Diyos. Hindi lang Hudyo o Israel ang sinasabihan. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba sa araw ng Sabat. Kaya sambahin natin ang Diyos sa araw ng Sabat. Sasamba tayo doon sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Yan ang kumplito ang itinuro ng Diyos. Panambahan sa bagong langit, bagong lupa. Tinuturuan tayo. Sabat ang sambaron. Dito sa lupa, tinuturuan na tayo para tayo pag makapunta roon sa bagong langit, bagong lupa nga may sambaron, Sabat, hindi na tayo magtanong. Bakit? Bakit Sabat? Ilinggo naman dito sa lupa. Di na tayo magtanong dahil tinuturuan na tayo ng Diyos dito pa lang sa lupa. Tinuturuan na tayo. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Sino tagapagligtas? Si Jesucristo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Ayan, kumpleto ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, kailan? Ngayon, buhay pa tayo. Buhay pa tayo. Ang sinabi ng Diyos, pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Hindi ka patay na. Akala ng iba, pag ang tao mamatay, nga hindi siya naniniwala ni Kristo, hindi siya tumanggap ni Kristo, pagdasalan siya ng naiiwan, maliligtas. Ang sabi ng Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Pero ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi ng Diyos. Wala ka ng pag-asa. Oo. Pag hindi ka ngayon naniniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo, paano ka pag namatay ka? Wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Hindi ka makapagsamba roon sa bagong langit, bagong lupa. Mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapunta roon. Iba ang destination ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay lawa na apoy. Yang ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan, yun ang impyerno. Yung makapagsamba ron, yung mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo. Yun ang makapagsamba ron. Yun ang makapunta ron. Pero ang mga pangalan nga hindi nakasulat, hindi makapunta ron. Hindi makapasok ron. Dahil ang maliligtas, yung mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Yan ang huling paghukom ng Diyos.
Pahayag 20, versikulo 15. Mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang makapunta ron. Yan mga kapatid kaibigan. Yan ang katotohanan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay nito, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.